Oh, sige. Dito na tayo sa ating um, tag-ulan sa palaisdaan. Kung ikaw may palaisdaan o kaya ay tagapag-alaga ng palaisdaan, ang tag-ulan po ay may dalang hamon at oportunidad. At ang malalakas na ulan maaari hong magdulot ng pagbaha at pagkasira ng dike at pag-apaw ng tubig. So dapat nating tandaan na ang pag-apaw ng palaisdaan ay maaari magresulta sa pagkalugi. Pagkalugi, di ba? Malaki ang malulugi sa atin. So ano nga ba ang dapat gawin para mapanatili yung kaligtasan ng palaisdaan at syempre ng mga alaga natin, hindi lang isda, kung ano pa man na inaalaga natin sa palaisdaan. Ayan, namatay ang ilaw ko. Ang pwede ko lang po maibigay na tip sa mga nagpapalaisdaan. Number one po, i-strengthen po ninyo lagi yung diet nyo, yung pilapil. Okay. Kailangan po medyo matibay siya. Kung yan po brackish water man o fresh water, Fresh. po, ano po ninyo, patibayin po nyo yung Pilapil. Apo. Kung alam naman po ninyong umaapaw ang inyong Fish area. pan. Minsan po alam po na natin umaapaw yung fish pan. Ang ginagawa po namin doon sa fish pan ng kaibigan ko na ginagawa, yung maliit na fish pan namin doon, nilalagyan na po namin ng net paikot. Yung fish pan. Okay. Bago yung pong net na yon, lang po sa lupa, naka-pondo lang sa lupa. Pero may floater po siya. Okay. Kaya pag bumaha, Tataas ang tubig. tumaas ang tubig, tataas din po yung net. Okay. Kumbaga, sabay po siya. Hindi po basta-basta nakakawala yung yung mga alaga. Yan Okay. po, bago ang usually po ginagawa pag ganitong panahon, dapat mag-replenish ng tubig, magpalit ng tubig. Kasi yung po mga tubig na luma at nagpinasok ng ulan, kadalasan po maninibago yung isda, nagkakameron ng fish kill bago nawawalan ng oxygen yun po, mga ganyan ang babantayan po ninyo sa fish pond. Okay. So, Kuya Ramil, yung pagpapalit ng tubig after the ulan or bago the ulan? Kung alam mong may darating na bagyo, ang style ko, kung akong tatanungin ito, style ko lang naman. Hanggat maaari, may ibaba mo yung tubig mo doon sa fish pond mo. Okay. Kumbaga, magbawas ka ng tubig para pag dumating yung yung Ulan or papasok yung tubig. Hindi basta-basta maano yung diet mo, hindi basta-basta masisira bago. At saka yung oxygen nung manipis lang kasi ang tubig mo. Kaya na ng isda yun. Gumalaw na yung tubig mo. Pero sa mga brackish water, hindi pwede yun. Okay. Yung pang fresh water. Okay. Ano naman pag brackish water ang gagawin? Pag brackish water, pag ganitong umuulan, ang inaano namin, yung gate mo kasi usually ang brackish water nakakapag-flush ka ng tubig, nakakapagpapasok ka kasi dagat yan nag-high tide, low tide. Ang style namin dyan, pag ganitong alam mong uulan na, halos magbawas ka rin ng tubig pero hindi naman masyadong
Hindi konti. Hindi ka kailangan ang tubig mo hindi mas mataas kisa sa tubig dagat. Kumbaga, pero bumababa yung tubig dagat, pero hindi naman gano'n Kumbaga, kasi pag minsan lumakas ang ulan, lalo na pag walang kanal yung fish pond mo at galing sa bundok, mapupuno yung fish pond mo. May tendency mag-iba yung dike mo. Kasi malakas ang puwersa ng tubig na nasa loob bago mababa sa labas. Kaya ganyan. Kailangan, pag ganyan ang panahon, yung mo, nagbabawas na ng tubig. Babawas. Okay. So, ayan. And para po matiyak na matibay yung inyong mga dike or yung mga pilapil, dapat lagi ho kayo nag-i-inspection. Inspeksyonin nyo na kagad. May dadating na, tag-ulan or dadating na yung bagyo. Inspeksyonin yung paligid ng palaisdaan para malaman nyo kung meron bang may mga bitak o kaya may hina na yung bahagi na po pwedeng collapse or bumigay kapag merong malakas na ulan or mga tumataas yung tubig baha. So lagi yung may tagas ba? May tagas. So yun, check nyo yun lagi. So lagi nyo po yun iti-check. Ang style namin, pag brackish water, pag may pilapil ka, linalapadan na namin yung pilapil bago yung gilid, yung labas labas. Dapat marami kang tanim na mangrove para okay. Less yung puwersa. Rumibay yung pilapil. Kasi yung ugat nun, papasok dun. Okay. Saka taniman po ninyo yung pilapil ninyo hanggat maaari. Ano itatanim? Pwedeng lalo na pag fresh water. Ang maganda, ang pinatatanim namin is vetiver. Kasi vetiver. Vetiver. Okay. Parang siya, parang kugod na makapal. Okay. Ayan. I-research yan. Hindi ko alam. Malalim. Yun yung pang ano talaga siya, pang soil erosion. Okay, laban sa okay. Ginagawang perfume pa yun. Yung roots niya. And linisin, kung meron nung mga kanal o daluyan ng tubig, linisin daw po para maiwasan yung pagbaha, pag-apaw ng tubig sa palaisdaan. And si Kuya Ramil, meron siyang screen or net para hindi agad kumawala ang mga tubig just in case tumaas po ang tubig po sa inyong palaisdaan. And yun yung pag-check yun sa palaisdaan mismo. Yun lang sa mga tips natin. How about yung kaligtasan ng mga isda? Kanina nabanggit mo yung pag-monitor sa quality ng tubig. Dapat mataas ang oxygen level ng ating tubig. So, kailangan kong gumamit ng aerator, Kuya Ramil? Yung mga malalaki talagang fish pond, yung mga high density mataas ang stocking density, gumagamit din ng paddle wheel. Yung mga pampagalaw ng tubig. Opo. Yun ang mga ng mga malalaking fish pond. Pero yun sa mga maliliit lang, yung magpalabas ka lang ng tubig. Okay na yun. Gumagalaw na yung tubig. And kapag umuulan, kahit or dapat malakas na ulan, nakakabago yun ng quality ng tubig. Diba? So, kailangan ba i-check temperature and yung pH level, mga ganyan-ganyan? Ang fresh water, hindi na yung baliwala yun sa Pero pag brackish water, kadalasan
na yung salinity niya Oo. tumatabang. Mm-mm. Tumatabang. Pero wag lang naman yung sobra-sobra at kumbaga low tide ang iyong dagat, hindi ka makakapagpapasok ng tubig. Pero ang style niyan, pag ganyan, pag halimbawa, low tide, magpalabas ka na rin lang ng tubig. Kakayanin pa rin ng mga isda yun. Kahit na bababa lang naman ang salinity niya ng kaunti lang yan eh. Kadalasan, 18 yan. Siguro bababa lang yan hanggang 15, 14, gano'n. Kaya pa rin ng yun. Kaya pa rin. How about yung pagpapakain sa mga isda? Pag may mga kalamidad na ganyan, hindi na kami nagpapakain kasi stress ang stress ang at saka hindi gumagalaw yung mga tubig, hindi masyado sayang na yung pakain mo. Pabayaan mo na. Meron naman niya makukuha pang pagkain sa fish pond. Hindi na magpapakain kapag may mga weather disturbance, di ba? Okay. Pero And avoid fresh water lang na yung mga tangke-tangke. Kaya walang problema yan kasi naman yan, kahit na nasa ulanan yan, pwede ka pa rin magpakain kasi tangke naman siya. Pero pag mga earth pond na talagang yung gumagalaw at marami, okay lang yun. Hindi ka na magpapakain. And iwasan din yung sobra-sobrang magpakain din ng isda. 'Di ba, Kuya Ramil? Kasi yung sobra-sobra, parang yun yung nakatatanda ko na tinuturo ni Daddy Bonnie, Capol Rubian, na kapag sobra-sobra yung pakain ng isda, nagkakaroon ng pollution sa tubig. Acidic yung kasi nabubulok yung pagkain sa ilalim. Yun. Yun ang hindi nakakain. Kaya ang ginagawa ko, hindi na balik kulang ng konti yung pagkain. Wag lang sobra-sobra. Ang technique naman para malaman mo na tama yung pinakakain mo, ang rin yan kasi, dapat meron kang guide, feeding guide. Okay. Pag halimbawa, ang mo is 100,000 na fingerlings. Ang pakain nito per week, ganito ang dadagdagan ng ganito, dadagdagan ng ganito. Habang lumalaki sila. Oo, habang lumalaki. Ngayon, kinikilo mo yung pagkain mo nun. Kinikilo mo. Ngayon, ang style mo naman, para malaman mo kulang na yung pinakakain mo, pag o kaya sobra yung pinakakain mo, ang pag-broadcast mo sa kanya, dahan-dahan, para ka nagpapatuka ba ng manok. Hagis mo lang. Makita mo, ubos, hagis ka ulit. Ubos ulit. Okay. Pag hinagis mo at may natira, meron pa marami pang kinilo yung nakatimbang na pagkain. Ibig sabihin, hindi masyadong kumakain. Huwag mo nang ibigay sa kanila yun kasi test na yun eh. Makakaano na yun. Ngayon, kinuhin mo uli yung natira mo. Okay. Para malaman mo kung ilan yung nakakain nila. Doon ka na lang babase ng nang ipapakain mo regular. Ipapakain mo sa susunod. Okay. Dagdag ka na lang after a week ulit para malaman mo kung ano. Yun ang ginagawa ko. Magandang technique yan para hindi sobra-sobra yung pinapakain natin. Halimbawa, Kuya Ramil, no choice talaga, pinasok ng tubig baha yung iyong fish pond. Anong gagawin? Ano na gagawin? Yung iba kasi, pag hindi nakahanda, yung halimbawa, yung talagang fish pond na basta pwede nang i-harvest mo yung yung mga alaga mo. Para sa akin, i-harvest mo na. Huwag ka nang huwag mo nang ipagsapalaran na magagawan mo ng solusyon. Kasi kalamidad yan eh. Hindi mo kayang kontrolin.
Ilang beses na nangyari sa amin yon noon. Lagi kami nagtatalo ng father ko noon dati. Sabi ng father ko, lalaki pa yan. Pero sabi ko, may darating pong bagyo. Sayang. Harvest nyo na. Kadalasan nawawala lang. Kung hinarvest mo, ma-turn into cash na. Sayang. Kasi yung ganyan, may price naman bawat ano, lalo na noon ang alaga namin, mga sugpo ang sugpo, pag nasugpo ang paglaki. Nasugpo ang paglaki. Oo, kumbaga masasayang yan eh. Habang ang sugpo naman kasi pag inalagaan mo, bawat size niyan may katumbas na presyo. Okay. So, kaya habang lumalaki, mumamahal nga. Pero kahit na maliit at may presyo pa rin. May presyo na. Ibigay mo na, lalo na pag may kalamidad na. Okay. So, yung pagiging maagap talaga at handa, isa yan sa mga susi para hindi mapinsala yung mga farm natin, yung mga fish pond natin, yung ating mga inaalagaan. No? Kapag ganito pong panahon ng tagbagyo, tag-ulan. So, lagi po tayo maging handa. At syempre, tingnan nyo yung kondisyon, di ba, ng inyong farm, di ba? Lagi nyo pong i-inspectionin. Oo, ng fish pond po ninyo. Ang kasi noon, mahina pa yung ating weather forecast. Kaya marami na bibiktima. Hindi katulad ngayon, maganda na ang ating weather forecast. Yes. Malayo pa lang, alam na natin na may darating. Alam mo kung dadaan sa area mo ninyo or maulan. May oras po kayo ng paghahanda o pag-harvest ng inyong At saka maaga yung yung pagitan ng oras ng pag-monitor, 'di ba? Parang kasi dati ayan na yung bagyo tsaka mo lang maririnig, diba? Pero ngayon one week yung binibigay. Oo. 1 week yung binibigay. Sa probinsya kasi ang katapat lang yan battery. Battery? Ba't battery? Oo nga, battery. Bakit? Kasi ilalagay mo sa transistor radio mo, makikinig ka na lang sa news. Balita. Okay. Dapat din po yun. No? Dapat din yun na maging mag-monitor tayo ng weather updates natin mula po sa mga reliable source. No? Katulad po ng Pag-asa. And yan, yung mga baterya na yan para sa ating mga radyo. Okay.